Mga kwentong pambata. Naipit sa mundo ng mga diwata. Nung unang panahon, may isang dalaga na nangangalang Demi. Isa siyang mapangarapin na dalaga na ayaw sa eskwela at sa lahat ng bagay tungkol dito. Gising na, Antukin. Oras na ng tanghalian. Ha? Ito si Jake, mabuting kaibigan ni Demi o mas tamang sabihin, ang tanging kaibigan sa eskwela. Nawala ba ako ng matagal? Iniisip ko kasi, Mga diwata ng apoy? Mga gremlin? Mga diwende? hindi. Engkantada ng bahaghari. Naiisip mo ba kung gaano sila kaganda? Kung sila ay totoo. Oh, sila ay tiyak na totoo. Bakit pa nagkaroon ng kwento na tungkol sa kanila? Para alawin ng mga bata. Ha? Sinong maniniwala sa mga diwata sa panahong ito at edad? Hindi kasundo ni Demi ang iba niyang mga kamag-aral. Huwag mo silang pansinin. Malalim ang paniniwala niya sa mga diwata at sa kanilang mahiwagang kaharian. Ang tingin ng iba dito ay kakaiba. Huwag kang magpalala sa mga haters mo. Tama ka. Maari ba akong pumunta sa inyo pagkatapos ng eskwela? Magkasama sina Jake at Demi. Ngunit, Oh, Flutter Sparks. Ang larong ito ay nakakakilabot. Ikaw lamang ay inggit na baguhan. sila ay lubos na magkasulungat. Gagawin ba natin ang ating takdang aralin? Ew, hindi. Bakit? Gusto mo bang bumagsak sa iyong mga klase? Ang paaralan at takdang aralin ay nakakabagot. Mas gugustuhin ko pang mag-isip tungkol... Mga diwata? O sige, ngunit kailangan mo rin mag-aral. Paalam. Nakatira si Demi sa isang burol kasama ang kanyang mga magulang sa isang maliit na kubo. Dito, ang kanyang imahinasyon ay pinakamalakas. May mga diwata ba dyan sa ilalim? Kumusta? O di kaya isang diwende? Ayoko pang umuwi. O kaya bumisita sa matamis na tinapay? Dalawa lang ang bahay sa burol. Ang isa ay kay Demi at ang isa ay pagmamay-ari ng isang babaeng nangangalang Belis. Belis! Andito ako! Oh, Flutter Sparks! Gusto mo ba? Paano mo nalaman? Iba siya sa kahit sino pang kilala ni Demi. Ang sarap! Meron bang mahikang mga ito? Minsan, naniniwala ako na isa kang diwata. Ang bahay ay pinalamutian ng makulay na ilaw at tunog ng mga kagiliw-giliw na hugis at sukat. Iniwasan siya ng mga tao sa bayan dahil sa tingin nila ay kakaiba si Belis. Pero inisip ni Demi ang mundo niya kapag kasama si Belis. Laging nakakaramdam si Demi ng kakaibang kasiyahan at kakaibang karanasan. Kamusta ang pag-aaral? Nakakakilabot. Sa totoo lang, gusto ni Jake na magkasama kaming gumawa ng takdang aralin. Isang mabuting kaibigan si Jake. Oo, siya nga. Nararamdaman ko lang na mas masaya ako sa ibang bagay. Parang mundo ng mga diwata. Alam mo, hindi masama ang mundong ito. Meron itong mga parang burol. Walang mga diwata. Meron silang tinapay na gusto mo. Walang mga duwende. At mga taong mahal mo. Ang magulang mo, si Jake. Ang pag-ibig ay isang bagay na higit sa lahat ng iba pang bagay, mahal kong Demi. Kahit sa mundo ng diwata. Mas gusto ko ang mundo ng mga diwata kaysa sa pag-aaral at pag-ibig anumang araw. Ngayon, nagpatuloy ang nakasanayan. Papasok si Demi sa paaralan. Hay. Pagkatapos noon ay nakatambay sila ni Jake. At pagkatapos ay masayang nagkakwentuhan tungkol sa diwata at duwende kay Belis. Sa pagdating ng taglamig, si Demi ay nagpapainit sa harap ng nag-aalab na apoy sa tahanan ni Belis. Hay, Belis, bumagsak ako sa aking mga pagsusulit. Oh, iha. Galit na galit si Jake at ang aking mga magulang ay malungkot.
Siguro ay ang mundo ng mga diwata lang ang lugar ko ngayon. Huwag kang magpakabaliw, Demi. Mahal ka pa rin nila. Palagay ko hindi. Talagang gusto kong pumunta. Huwag saan ako nabibilang. Mga diwata, Ano? ikaw ay nabibilang kasama ang mga diwata. Oo. Oo. Gusto ko. Demi, gusto mo ba ng tsaa o kakao? Ako'y dapat pumunta sa mundo ng mga diwata. Oo, tara sa mundo ng mga diwata. Demi? Hawakan mo ang gintong dahon. Demi? Anong... Wag! Demi! Lumayo ka! Pero hinawakan ni Demi ang gintong dahon na may mahiwagang lumitaw at... Hindi! Oh! Nasaan ako? Umupo siya at tumingin sa paligid habang pinapainit siya ng araw. Ha? Araw? Pero, hindi ba taglamig? Hindi ba't gabi na? Ho ho, ito ay laging umaga sa tag-araw, araw-araw. Ano? Nasa mundo ka ng mga diwata, iya. Ho ho! At ako ang tumupad sa lahat ng iyong mga pangarap. Friskin ang pangalan ko. Sobrang nagulat si Demi na hindi siya nakapagsalita kahit isa. Habang inuwi siya ni Friskin. Yan ba ay mga engkantada? Oo, mga maliliit na mapaglaro. At mga sirena? At Unicorn, mga higante at mga duwending tulad ko. Oh, at syempre, mga diwata! Pinagmasdan niya ang mga diwata habang naglalaro sila. Tumatawa ng masaya. Ang kanilang mga pakpak ay kumikinang sa araw. Napagtanto din niya sa lalong madaling panahon na si Friskin ay isang mahalaga at makapangyarihang duwende. Ito'y nakakamangha. Ho ho ho, gusto mo bang manatili? Pwede ba? Meron kaming dalawang patakaran. Una, bawal ang pag-aaral. Ito'y napakasalimot na bagay. At pangalawa, kailangan mo mangako na maging sobrang masaya. Yan ay perpekto. Masayang sumang-ayon si Demi sa kanyang mga kondisyon. Lumipad siya kasama ang mga diwata at nakipaglaro sa mga sirena. Hindi lumubog ang araw sa mundo ng diwata at hindi tumigil ang pagsasaya. Habang lumilipas ang oras, siya mismo ay nagsimulang magbago bilang isang peking nilalang. Si Demi ay nag-enjoy ng husto, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magbago ang mga bagay. Bakit laging maaraw? Iyan ay dahil dito. Oo, pero bakit? Nasaan ang mga bituin? At ang... Mga tanong-tanong, tandaan, hindi namin yan ginagawa dito. Sa isa pang pagkakataon, napagod si Demi sa kakalaro. Pagod na ako. Magpapahinga lang para... Hindi kami nagpapahinga dito. Sa tingin ko, pagod ka na sa laro. Tara, sumayo tayo sa mga unicorn. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mundo ng diwata ay hindi ganon kaganda. Sobrang namiss niya ang kanyang mga magulang at kung paano sila ni Jake magtambay sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Namimiss ko ng tagdang aralin. Kailangan kong hanapin ang daan pabalik. Kahit anong gawin niya, walang sumagot sa kanyang mga tanong. Oh, hindi. Hindi ako pwedeng manatili dito. Gusto ko nang makita sina Jake, Mama at Papa. At si Bellis? Ha? Yang bulaklak. Bigla niyang naalala nakita niya ang mismong bulaklak sa... Ang buhok ni Bellis? Pero paano? Maliban kung siya ay diwata rin. Hey ho, Demi-yo! Bakit hindi ka naglalaro? Naisip ko lang. Bawal mag-isip, maglaro lang tayo. Napaisip si Demi kung paano siya tatanungin. Frisken, laro tayo. Inahamon kita na magbigay ng pangalan ng mga diwata sa lupay ng tao. Oh, napakadali. Jezebel, Langston, Bellis. Bellis? Bagamat matagal nang nawala ang kapangyarihan ni Bellis. Bakit wala nang kapangyarihan si Bellis? Nagpasya siyang iwan kaming lahat para sa isang bagay na kilala bilang, pag-ibig.
Kahangahangang pag-ibig. Wala ka bang minamahal? Mahal ko lang ang magsaya at maglaro. Paano umalis si Belly sa mundo ng mga diwata? Itong laro ay hindi... Sagutin mo ko, Frisken. Paalam. Naglaho si Frisken na parang bula. Naiwan ng isang bigong Demi. Gayunpaman isang araw ang swerte ay nasa kanyang panig. Hindi pa ako nakapunta dito. Nabigla siya sa ganda ng kagubatan. Ngunit bakit ito'y parang pamilyar? Ha? Ano ito? Mga gintong dahon? At pagkatapos ay bumalik ang lahat sa kanya. Ang kanyang pagnanais na pumunta sa mundo ng diwata, ang bulong ni Frisken sa apoy, at Itong mga dahon. Dinala nila ako dito. Paano ko ito nakalimutan? habang nakatayo siya doon sa gulat, isang boses ang nagsalita sa kanya. Demi! Demi! Naririnig mo ba ako? Bellies? Bellies? Nasaan ka? Demi, makinig ka. Wala akong gaanong kapangyarihan kaya kailangan ko ng tulong mo. Gusto mo na bang bumalik sa bahay? Oh, Bellies. Sobra. Kaya hilingin mo. Hilingin mo ng buong puso. Hinihiling kong makauwi ulit. May nangyari. Demi! Bellies? Ikaw ba talaga yan? Nagulat si Demi sa sigaw. Nakita si Jake namumutla sa takot. Jake! Lumayo ka, isang halimaw! Halimaw? Ano ang... Demi! Bellies? Ako isang duwende. Oh, Fluttersparks! Nabigla si Jake sa sigaw na ito. Alam niyang iisa lang ang taong gumagamit nito. Demi? Ikaw ba talaga yan? Oo, Jake. Ako to. Sinabi niya sa kanila ang lahat na nangyari sa mundo ng mga diwata. Sa wakas na intindihan ni Jake. Ako'y kakilakilabot. Hindi naman. Mukha lang, astig. Parang mga karakter sa laro ko. Ang iyong mga karakter sa laro ay kakilakilabot din. Paano ito nangyari? Kasalanan ni Frisken ang lahat. Niloko kanya na pumunta sa mundo ng diwata at pinagluroan ang isip mo. Nalaman kong isa kang diwata. Bellies? Oo, at nakita mo kung bakit ako umalis sa lugar na iyon. Noong nakaraan, sa aking pagbisita sa mundo ng mga tao, nabihag ako sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Hindi ba nagmamahalan ng mga nilalang sa mundo ng mga diwata? Ew, hindi. Walang pag-ibig doon. Nagpa siya akong manitili dito. Nagalit si Frisken, kaya inalis niya ang halos lahat ng kapangyarihan ko. Kung meron lang sana ako, naligtas na kita noon pa. Patawarin mo ko. Hindi mo kasalanan. Si Frisken ay isang malupit na manloloko. Anong sinabi mo? Lumingon sila at hinarap ang isang nagagalit na Frisken. Naparito ako para bawiin ka. Hindi ako papayag. Oh! At asa ka pupunta bilang isang duwende? Nang marinig ito, natakot si Demi. Ako ang papalit sa kanya. Nagulat ang lahat sa narinig. Bellies? Ano? Frisken, kung ipapangako kung babalik ako sa mundo ng diwata, dapat mong ibalik si Demi sa kanyang pagiging tao. Kung yan talaga ang gusto mo. Ginamit ni Frisken ang kanyang mahika at ibinalik siya sa normal. Bellies, hindi pwede. Mananatili ka dyan magpakailanman. Minsan na akong nakaalis. Magagawa ko ulit. Tara na, maubos ng araw natin. Ipangako mo sa akin na mag-aaral ka at lalaking maging isang kahanga-hangang tao. Pinapangako ko. Paalam, mahal kong Demi. Paalam, Jake. Alagaan niyo ang isa't isa hanggang sa muli nating pagkikita. Iniwan sila ni Bellies at umalis kasama si Frisken. Lumipas ang mga taon at si Demi ay naging isang kamanghamanghang guro. Matalino at mabait. Nakakapagod ang mga bata. Ganon ka rin? Naiisip ko kung makikita ko pa ba siya ulit. Sigurado ako makikita mo. Maghapunan tayo mamaya. Sige. Minsan, ang ating mga kinahuhumalingan ay nagdudulot ng kababayaan sa ating mga responsibilidad at relasyon. Natutunan ni Demi na balansihin ang kanyang mga hilig at pahalagahan ng mabuting tao sa kanyang buhay.
Dahil ang pasensya at pagmamahal ay humahantong sa isang espesyal na bagay. Wow! Ha? Hindi ko alam na ikaw at si Jake ay hihigit pa sa isang magkaibigan. Bellies? Bellies! Ito ay humahantong sa isang buhay na totoo, mabunga at mahiwaga sa sarili nitong paraan.